Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Sabado ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayoy hindi na, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo,
ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalang niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Tatayo na po ang lahat. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit,
sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon, huling araw para sa linggong ito na atin pong pinagninilayan at nilalakbay. Atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na atin pong nawa ay hindi makalimutan, mga pahayag ng ating Panginoong Hesukristo mula sa ating mga ebanghelyo sa loob ng linggong ito. Nung Lunes, sa ating pong pagsisimula, ay binalik tayo sa tagpo kung saan nasa paanan ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad. At ang sabi ni Jesus sa kanyang ina, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ipinagkatiwala ng Panginoong Jesus ang simbahan sa pangangalaga ng ating mahal na Birhen. Ganon din naman, nawa ang mga alagad ay magsumikap din na pangalagaan ang inang simbahan. Noong Martes, pinaalala sa atin ni Jesus, tayo'y mga asin ng sanlibutan, tayo'y mga ilaw ng sanlibutan. Na kailangan natin yung saktong pagbibigay ng alat, saktong pagbibigay ng liwanag. Anumang kulang, anumang labis, hindi ito makakabuti, lalo na kung tayo po ay mayroong ginagabayan. Kailangan natin makuha yung saktong lasa, yung saktong paggabay, hindi yung minsan kasi parang baka sumusobra tayo, gusto lang naman natin magbigay ng gabay, pero dahil nga hindi natin na pagtutuunan ng pansin, mas lalo tayong nakakaligaw sa atin po mga ginagabayan. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Pagiging asin, pagiging ilaw, ang tanging layunin, ipahayag ang mabuting balita. Hindi dadagdagan, hindi babaguhin. Kaya nga, mabigat ang misyon natin, lalong-lalo na para sa mga nagpapahayag ng kautusan o ng mabuting balita. Nung Huwebes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang walang hanggan at dakilang pari, ipinaalala sa atin na tayo po ay ipinagdarasal ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya, bahagi ng kanyang dasal, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan
ang mga ibinigay mo sa akin. Upang mamasdan nila ang karangalan, bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Hinahangad ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay makasama doon sa langit, kapiling ang kanyang Ama. At kahapon, Biyernes, pinaalala ulit sa atin kung ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pagkakasala, pakikiapid o pangangalunya. Kaya sinabi niya, ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. At ngayon, ang sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, sabihin mo na lang, oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Maganda po na mapagnilayan natin, kala natin yung mga salita natin, mga pangako, na binibitawan natin. Ano ba mga pangako? Sino ba mga nagbitaw ng mga pangako? Unang-una, yung mga mag-asawa, nangako. Pag tinatanong, opo. Nangangako ka ba? Opo. Ang pari, kapag inordinahan, tinatanong din, opo. Kapag yung mga organizations, nagkakaroon kayo ng mga renewal, dito sa parish natin, madaming organization, magre-renew. Sacred Heart, magre-renew. Ang daming nagre-renewal every year. Pero naiintindihan ba natin talaga yung kalakip ng pangako na ating binibitawan? Hindi kasi tayo pwedeng maiwan lang doon sa susumpa tayo, tatayo tayo dito, nang hindi natin lubusang inuunawa kung ano ang kalakip ng pangakong ating bibitawan. Kasi yung simpleng oo, tapos hindi mo gagawin, nagkakasala tayo ayon mismo sa ating Panginoong Jesus. Ay isang seryosong bagay, di ba? Yung mga salita. Salita na po pwedeng magdala sa iyo sa langit, pero ang salitang binibitawan mo ang pwede ding magpahamak sa iyo. Kaya simplihan na lang natin. Kung ayaw, ayaw. Kung gusto, gusto. Anong gagawin natin? Although, nawa sa pagtatapos ng linggong ito, muli nating sariwain din. Tayo naman, lagi tayong umaharap sa Panginoon. Pag umarap tayo, Lord, di ko na po gagawin. Di ba? Lagi tayong nagaganyan, no? Pero paglabas sa simbahan, magkakamali na naman tayo. Pero dahil napakabuti ng ating Panginoon, kung kaya, lagi din niya tayong pinagbibigyan. Pero hindi niya binabago, no, na nagkakasala tayo sa atin pong mga binibitawang salita. Kaya wala na yung mga cross my heart, mamatay man ako, di ba? Kala natin wala lang, di ba? Laro lang. Pero nasa Biblia din. Kung hinahanap natin ito sa Biblia, nasa Biblia din. Minsan yung, kapag yung mga nanliligaw, di ba, ang daming pangako, bibigay ko ang araw, bibigay ko yung between. Siguro, sa isang salita na po pwede nating sabihin, magpakatotoo tayo. Maging totoo tayo sa atin pong mga sinusumpaan at binibitawang salita. Amen? Nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-uugali ang wagas sa pagtalikod sa kasalanan.
Isama natin sa ating mga panalangin ngayon ang ating pagnanais na isabuhay ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang mga banal na tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakitang tao at pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo, naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.